Ang tanong ko po ay may pag-asa pa po ba na maligtas ang mga hindi kaanib sa totoong iglesia sa pagdating ng paghuhukom? Yun lang po. Salamat sa iyo, kapatid na Maribik. May pag-asa kasi may kondisyon eh. Ang Diyos kasi, Diyos ng hustisya, kapatid. Halimbawa, hindi ka naanib sa iglesia kasi hindi ka naman nadatnan ng pangangaral. No? Bigyan kita halimbawa. No? Si Kristo nasa lupa, nangangaral, pati mga apostol, 2,000 years ago. Diba? Kaya 2020 na ngayon eh. Noong panahon na yon, itinatayo naman yung Ifugao Rice Terraces doon sa Mountain Province. Ang estimate nila, tinayo yan 3,000 years ago. Noong mga panahon na yon, nandito sa lupa si Kristo 2,000 years ago. On the making yung rice terraces. Basahin natin itong impormasyong ito, kapatid na Daniel. Ito po ang rice terraces of the Philippines, ancient huge walls in the vicinity of Potia in eastern Ifugao, dated to be some 4,000 years old. The rice terraces are estimated to have been taken 2,000 years to build to cover the present-day 400 square kilometers of terraced land. Ayan. Kung mapapansin mo, ang paniwala nila, mga 4,000 years old na yung Ifugao Rice Terraces. And it took 2,000 years to build. Ilang henerasyon yung nagtayo niyan, para makapaggawa sila ng 400 square kilometers of terraced land. So nung panahon na nasa Jerusalem at nasa Israel ang Panginoong Hesukristo, nung panahon na yon, ginagawa yung rice terraces ng mga Ifugao. Hindi naman nakarating si Kristo sa Ifugao nung panahon na yon, kasi nasa pagkakatawan tao siya sa Israel. Walang apostol na nakarating sa Ifugao noon. May mga namatay noon. Wala na bang kaligtasan yon, kapatid na Maribik? Hindi ganun kalupit ang Diyos. Kung ikaw ay namatay, hindi mo naman narinig ang aral. Hindi mo naman napakinggan ang tunay na iglesia. Wala kang malay, wala pang Biblia. Halimbawa, ang Pilipinas nagkaroon lang ng Biblia noong more or less 16th century, no? Paano ka magbabasa? Paano ka makakaalam ng aral? Wala namang Biblia ang Pilipinas. Nauna pa nga dumating sa Pilipinas ang mga Muslim nung panahon na bago dumating ang Kastila, may mga Muslim na sa Pilipinas. Wala pang Biblia noon, kapatid na Maribik. Yung mga namatay noon, wala na bang kaligtasan lahat yon? Hindi ganon ang hustisya ng Diyos. Basahin natin ang 2:13 ng Roma, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Nakita mo yon, kapatid na Maribiko? Pansinin mo yung 2:13, no? Kaya yung aral ng iglesia ni Manalo na labas ka sa iglesia ni Kristo, walang kaligtasan. Malaking kasinungalingan yon, no? Ito sabi sa Biblia, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap, kundi ang mga tumutupad sa kautusan ang aariing ganap. Ano ibig sabihin? Nakikinig ka nga ng kautusan. Hindi mo naman ginaganap, sa impyerno ka. Niloloko mo lang ang sarili mo eh. Yun ang sinabi ni Santiago. Puntahan natin. 1:22.
Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Pandaraya mo sa sarili mo yun eh. Na nakikinig ka, di mo naman tinutupad. Kaya sabi ni San Pablo, magkapareho sila ng turo ni Santiago. Hindi yung nakikinig ng kautusan ang ganap o maliligtas, kundi yung tumutupad ng kautusan. Anong extent na yung tumutupad ay maliligtas? Sapagkat kung yun ang wikang mga hintil na walang kautusan, yung hindi narating ng aral, yung nabuhay sa bundok, nabuhay sa kuweba, hanggang ngayon dito sa Brazil, meron dito mga katutubo, hindi mo mapapasok. Takot silang puntahan at ang gobyerno ipinagbabawal din puntahan sila. Lalo na ngayon na may pandemya, baka sila mahawa. Sa Amazon, merong 100. Sa Papua New Guinea, hindi ko alam kung sa New Guinea ito, no? Merong 10. Sa India may isa, sa Paraguay may isa. Mga uncontacted tribes around the world. Ito mga taong ito, walang kautusan ito eh. Hindi ito napapangaralan kasi hindi nga sila napapasok doon. Pero sila ba lahat mapapahamak na? Pag si Pablo ang tinanong mo at ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang hindi laban sa atin, suma sa atin. Kasama sila, ibinibilang sila ni Kristo. Kahit hindi sila kasama physically, kabilang sila doon sa mankomunidad Kristiyano ng Biblia. No? Kaya doon sa sinabi ni Pablo sa 2:13, hindi yung nakikinig ang aariing ganap, kundi yung tumutupad. E paano? Yun kang mga hintil, kahit hindi nakarinig ng kautusan, walang kautusan, gumagawa naman ng bagay na nasa kautusan, aba, maliligtas yun. Ang punto ganito, kapatid na Maribik, pakinggan mong mabuti. Halimbawa, ikaw nasa sa tribu ka na hindi nakarinig, o ikaw nabuhay ka dun sa panahon ng Dark Ages na wala pang sibilisasyon, wala pang Biblia, nabuhay ka noong panahon na yon, libo-libong taon na nakakaraan. May asawa ka, hindi ka naman nagtataksil. May anak ka, mahal mo naman ang anak mo. Marunong ka namang magmalasakit sa kapwa. Ba, maliligtas ka. Kesa dito sa mga iglesia, puro kasinungalingan ang pinagsasasabi. Mas may chance ka sa langit kesa sa kanila. Pero kung ang pakikinggan mo, iglesia ni Manalo, pagkalabas ng iglesia nila, walang kaligtasan. Yan din ang paniniwala ng Katoliko. Fuera de la Iglesia Católica sin salvación. Sabi ng mga pare, saka ng mga papa. No hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica. Ganon din ang sabi ng mga Sabadista. Pagka hindi nila kaanib, hindi maliligtas. Mabuti basahin natin isa-isa para mabulgar lahat itong kawalangyaan na ito ng mga nagpapanggap na sila'y sa Diyos. E.R. Bacchus, President of the Ontario Conference of the Seventh-day Adventists in Canada, Messenger Magazine, October 1994, page 2. Brother Daniel. Regardless of the pretext or how righteous the cause may appear, separation from the visible remnant, the SDA or Seventh-day Adventist Church, is apostasy from the body of Christ. Sabi, regardless of the pretext, hindi mo na i-consider yung pretext ni Apostol Pablo. No? Hindi mo na i-consider yung ginawa ni Kristo. Hindi naman kaanib ng iglesia yung magnanakaw sa krus eh. Bakit niya ililigtas? Kung totoo na ang maliligtas lang yung nakaanib. Ito hindi nakaanib kasi hindi alam, hindi narinig. Nakita niya lang ang Kristo, mamamatay na sila pareho. Pero pinangakuan ni Kristo, kakasamahin kita sa paraiso. Kasi nasa kondisyon, kapatid na Maribik, hindi ka naanib kasi hindi mo alam eh.
pero gumawa ka naman ng mabuti sa kapwa. Hindi ka naman gumawa ng masama sa kapwa at sa sarili mo. Gaya nga nung inalimbawa ko sa iyo, na ang sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan, kung ginagawa naman nila yung kabutihang nasa kautusan, inaari silang ganap. 2:13 at 14 ng Roma. Huwag niyong kakalimutan yan, mga kababayan. Kahit hindi ka naanib sa tunay na iglesia dahil hindi ka nakapakinig, maaari kang maging dapat kung gumagawa ka ng kabutihan. Pero, kung narinig mo na, ayaw mo naman sundin, hindi ka maliligtas nun. Kasi dinadaya mo lang ang iyong sarili. Naunawaan mo, kapatid na Maribik? Opo, naunawaan ko po. Nasa labas ka nila eh. Kaya lang ang nakakalungkot, alam mo, kapatid na Maribik, wala rong kaligtasan. Sentensyado na ikasa apoy. Yung lolo nitong tagapangasiwa ng iglesia ni Manalo ngayon, hindi naanib yun eh. No? Yung tatay at nanay ni Manalo, hindi naanib yun eh. Ni Felix, walang kaligtasan yun. Yan ang hatol nila dahil sa kanilang kalupitan sa kapwa. Pero hindi ganyan. Sa saksi ni Jehovah, ganyan din. Paglabas nila, walang kaligtasan. Lagay natin. Pakinggan nyo ha. Ito naman po sa You Can Live Forever in Paradise on Earth ng Jehovah's Witnesses book, page 255. There will only be one organization, God's visible organization, that will survive the fast approaching Great Tribulation. It is simply not true that all religions lead to the same goal. You must be part of Jehovah's organization, doing God's will in order to receive His blessing of everlasting life. Hindi ka pala mabubuhay ng walang hanggan pagka hindi ka makakasama sa mga saksi ni Jehovah, mga sinungaling na mga Amerikano nagumpisa niyan eh. Wala naman sa Biblia yung Jehovah eh. Pero mo, sinaksihan nyo yung wala sa Biblia at inaamin nila sa kanilang libro na yung Jehovah, bago yan. Ano lang yan, lumitaw lang yan, 14th century. Hindi yan ang talagang pangalan ng Diyos. Yan pa naman ang ipinangangaral nila. Inaamin nila yan sa kanilang libro na yan ginawa ng mga moderno na translators ng Biblia, yung salitang Jehovah. Hindi yan naririnig ng mga unang Kristiyano. Hindi kilala yan pati ng mga Hudyo. Basa sa kanilang libro, kapatid na Daniel. Ito po mula sa Nangangatwiran, mula sa Kasulatan, pahina 191. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. Hindi kilala yan ng mga sinauna, yung Jehovah. Yan pa naman ang sinaksihan nyo. Alam nyo naman palang hindi totoo yan. Imbento yung Jehovah na yan ng mga makabagong nag-translate ng Biblia. Yan yung mga Masoretes na nag-translate ng Biblia. Pinalitan yung pangalang nasa Biblia. Ang pangalang nasa Biblia, Yod-He, Vav-He. YHWH, ginawang Jehovah. Imbento yan. Yan ngayon ang sinasaksihan nyo, tapos kayo pa ang maliligtas. Nako, malayo sa katotohanan yan. Ito pa, ang isa pang pagkayayabang nito, sila lang daw ang maliligtas. Panluloko sa kapwa yan. Ito naman ang sabi ng Mormons. Sa sulat naman po ni Bruce McConkie, page 670 ng Mormon Doctrine. If it had not been for Joseph Smith and the Restoration, there would be no salvation. There is no salvation outside the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Doctrines of Salvation, Volume 2, page 1 to 350. Kita mo? Kanya-kanya silang kagat sa kariba. Sila lang ang maliligtas. Wala nang awa sa kapwa-tao. Paano naman yun?
Yung mga tribo na hindi pa nararating ng pangangaral, hinatulan mo na agad na walang kaligtasan. Hindi nagbabasa ng Biblia kasi. Kaya kanya-kanya silang angkin ng kaligtasan. Meron pa. Makita nyo lang. Mga kababayan, huwag kayong magagalit. Magsuri kayo. Talagang maraming manlulokong lumitaw sa ating panahon. Bawat isa sa kanila, sila lang ang maliligtas. Hindi kami naniniwala ng ganyan. Yung taong walang nalamang aral, hindi nakapakinig, hindi narating ng pangangaral, no? Pero nabuhay na may karangalan at may kabutihan sa kapwa, may pag-asa sa Diyos yun. Pero lahat itong mga iglesyang ito, mag-umpisa sa Katoliko, sa mga ibang protestante, lalo naman itong nag-claim na isa pa, itong Haligit Suhay, sila lang daw ang maliligtas. No? Haligit Suhay, Iglesia ng Diyos. Gano'n na kayo karami? Wala pa nga yata kayong lingwi, 50,000. Pagkatapos kayo lang ang maliligtas, di aalog-alog kayo sa langit. Matindi. Kaya kapatid na Maribik, kumanta na lang tayo kapatid na Maribik. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hands. Ayun. Alam mo ba't ko kinanta yun? Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Baka nga sa Mars hindi makarating itong iglesia ni Manalo eh. Sa langit pa kaya. Saksakan ng mga sinungaling itong mga pastor na ito na kung lumalaban sa akin eh. Biro mo yung aking mga yung aking mga video, para mapasama nyo lang ako, inaano nyo, pinuputol nyo. Sinong matino utak maniniwala na humihingi ako ng trillion, 6 trillion? Nung panahon na yon, wala pa nga trillion ang budget ng buong bansang Pilipinas, tapos hihingi ako ng 6 trillion? Antindi nyo? Ha? Tutulan nyo na yan i-broadcast nyo. Tutulan nyo yan. Para yan ay lumabas ang katotohanan tungkol dyan. Kaya lang, wala lang tayong oras pala. Kapatid na Maribik, sana naunawaan mo ang aking sagot. Opo, naunawaan ko po. Sobra. Maraming salamat po at salamat sa Diyos po. Salamat. Samahan ka nawa ng Panginoon, pati lahat ng mahal mo sa buhay. Good luck, Sister Maribik. Tuloy ka lang makinig, makakaragdag pa. Ako naman, di naman ako nagyayabang, pero pag nakikinig ka, marami kang matututunan dito. Kung ayaw mo nung iba, tapon mo. Ganun lang naman eh. Hindi ba ang Diyos ang gumawa ng saging, kapatid na Maribik? Di ba Diyos ang gumawa ng saging? Opo. Di pagkakain ka ng saging, tapon mo yung balat. Kahit na ba Diyos ang gumawa nun, ayaw mong kainin, di tapon mo. Yung mga sinasabi ko, di ko pinipilit sa tao. Kung ano yung gusto nyo, kumain ka ng manok, tapon mo yung buto. Di ba? May kakain nun aso. Di pakikinabangan din kasi ginawa ng Diyos. Ako naman, kung halimbawa, saging. Kinain mo yung saging, tinapon mo yung balat, ako yung balat. Okay lang sa akin yun. Talaga namang meron kang kailangang kuhanin, meron kang hindi. Pero tignan mo muna lahat ng aral tinuturo ko kung meron kang itatapon na balat. Yon. At pag nasuri mo na, pakinabang mo yon. Salamat sa iyo, kapatid.